lovely people! Welcome to my YouTube channel. So, samahan niyo po akong gumawa ngayon ng charcoal bun. Nung nakarang araw po kasi, nag-order yung pamangkin ni Amo ng charcoal burger. At ang sarap-sarap po nung tinapay. Sobrang ang lambot niya and ang fluffy niya. Sa isip ko po, siguro pareho lang naman itong gawin doon sa mga normal na tinapay na ginagawa ko. Kaya naman po, nagpunta ako ng baking supplies. Ay, grabe po. Ang mahal po pala ng charcoal powder, no? Ang sakit po sa bulsa. Kung pati ipagtitinda, pantinda yung tinapay na gagawin, malamang po wala akong profit kung mura ko lang siya ibebenta. Sino naman ang bibili kapag kamahal, di po ba? So, hindi po ako bumili ng charcoal powder. So, naghanap-hanap muna ako ng mga iba-ibang mga ano pa doon na pwede kong bilhin. Hanggang sa nakita ko po yung charcoal na flour. So, medyo mahal din po siya pero okay lang kasi po may mga ingredients lang nakamix doon sa flour na yon. So, binili ko po siya, mga half kilo po yung aking binili, 500 gram. So, ito na nga po ginagawa ko po. Dahil meron naman po siyang mga ingredients na nakasama doon sa ating flour, konti na lang po yung ating idadagdag. Kung ano lang po yung direction na sinasabi doon sa label na ito lang yung dapat nating idadagdag na ingredients, so yun lang po yung sinunod ko na idagdag, na gawin ano. So, ito na nga po lovely people. Gagamit tayo ng hand mixer para talaga to make sure na maganda yung ating dough. Kasi talaga gusto ko talaga ma-achieve yung talagang soft and fluffy niya. So, ayan po lovely people. Kung ikaw bago pa lang sa aking YouTube channel, please like, subscribe, at pakihit po na ating bell icon para naman po ma-notify ka sa ating pang mga next na video. So, stay tuned po lovely people. Ayan, lovely people, rest po muna natin ng 80 minutes. So, sabi po kasi doon sa instruction is 80 minutes natin siya i-rest. So, ayan po habang hinihintay natin umas ang ating dough. Ito na po, nagmix na po ako nitong ating filling. Itong purple sweet potato with cheese po. So, nag-grated po ako ng cheese dito. Kasi request ni Amo is kung pwede daw natin lagyan ng filling. Total naman may natira po doon sa ginawa kong uri pandesal. So, may natira po akong sweet potato na itong purple natin na sweet potato. So, ayan po, mix ko na rin po yung cheese para mas masarap yung ating bun. Ayan po.
So, ayan, lovely people, nakagawa po ako ng 12 pieces. Kasi po doon sa instruction din sa charcoal band, sa charcoal flour is 12 pieces daw po ang gawin kong portion doon. So, doon sa 12 pieces na yun, meron siyang 70 grams each po. So, ayan, tingnan natin ang ating dough. So, ayan po, ang ganda ng pagkakaalsa niya. Napakakinis talaga, no? So, ayan, lovely people, start na tayo sa ating pagdi-divide. So, ayan po, stay tuned again. Ayan, super ang ganda po ng ating dough, lovely people. Ang lambot na talaga. So, ang napaka-stretchable po ng ating dough. So, na-excite po ako dito sa ating charcoal bun na ito. So, ayan, lovely people, hindi na po ako gumamit dito ng timbangan natin. Napaka-sticky po ng dough. At ito namang aking gloves, pasaway, no? Lagi na lang nahuhubad-hubad. Kasi po medium size siya. Wala na po kasi akong small size talaga. Lagi kasing sold out, kaya ang hirap. At saka ang mahal po kasi ng isang box. Hindi naman tayo makabili ng tingi. So, syempre, tis-tis tayo kung ano meron dito. So, ayan po, i-form ko lang po siya into round. So, mamaya, maglalagay na po tayo ng filling.
So, ayan na nga po, lovely people. Maglagay na tayo ng ating filling sa ating dough. Grabe po, napaka-sticky po talaga nitong ating dough. Hindi ko po alam kung ano yung mga ingredients na naka-mix doon sa ating flour. May mga ano naman, makikita nyo naman kung ano yung mga ingredients. Pero syempre, hindi natin alam kung totoo ba talaga yun, di ba? Basta finalo ko lang kung ano yung instruction nila sa level na yon, doon sa doon sa ating charcoal flour na yon. So, ayan, lovely people. Subukan nyo po na maghanap ng ganitong flour na to sa malapit sa inyo, na kung meron kayong baking supplies na malapit sa inyo, try nyo po yung ganitong bun. Sobrang po, ang sarap niya. Itong ganitong flour pala, ayan. So, kung may makikita kayo, subukan nyo po. Kasi nandun naman po ang instruction ko ano yung mga dapat nyong idagdag po. Pero dito, lovely people, ang sabi kasi 220 Celsius, no? I-preheat 220 and then bake for 12 to 15 minutes para pag napakainit sobra ng 220 Celsius. Kasi usually pag ako gumagawa is 160 to 170 lang po sa mga ganitong tinapay. So kaya naman po, lovely people, nung naluto na po ito, parang medyo na-disappoint ako kasi ang ganda-ganda po talaga ng pagkakatingnan nyo. Ang ganda, di ba? Pero nang nilabas ko na at nirarest ko na po, i-cool down ko, nag-sink in po yung ating dough dito. Pero ganun pa man, okay lang. Siguro pagkakamali ko kasi hindi ko po finalo yung instruction na dapat 220 Celsius. So, okay lang po yan. Dahil at least alam natin kung saan tayo nagkamali. So, alam na natin paano natin i-adjust sa susunod. So, lovely people, grabe po. Sobrang napakalambot po nitong dough na ito. Ayan po, makikita nyo naman talaga. Sobrang ang lambot po talaga. At panalo po. Bagay na bagay din po yung lasa ng ating filling na nilagay dito. Ayan, lovely people, thank you for watching at sa pagsama sa akin dito sa aking video. I hope you enjoy po. At yun lang, sana lagi tayong good vibes at magkasama pa tayo ng matagal, lovely people. I love you all, lovely people. God bless po at lagi tayong good vibes. Walang away-away, bati-bati lang po tayo lagi. Kain na po!